Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post. Ang balita ngayon, title, Montulfo appeals. PBBM needs the help of the Filipino citizens. So ito, ang isang Ramon Tulfo nagmamakaawa na. Parang pareha sila ni Auntie Claire Castro. Tulungan nyo naman ang Pangulo. Sabi ni Ramon Tulfo, President BBM is doing everything to make the country attractive to investors, but he needs the help of the people. Una kong reaction dito is, ano bang ginagawa ng Pangulo to make the country attractive? Salita. Yan. Marami siya niyan, yung salita. Sabi niya sa APEC, we are ready. We are open and very excited to do business with all of you. Yan. Ano pa bang ginagawa niya? He has been doing this for the past 3 years. Biyahe siya ng biyahe para mag-attract ng mga investors. Kaya lang, sad to say, kulelat tayo sa ASEAN. Mas mataas lang tayo ng kaunti sa Myanmar at Cambodia. But all the rest, mas mataas ang mga foreign direct investment ng mga ASEAN neighbors natin kumpara sa Pilipinas. Ang PBBM, totoo nga, biyahe ng biyahe, napakasipag nga. Biyahe ng biyahe. Kailang kakaunti pa rin nag-i-invest. Bakit? Wala na po sa taong bayan yon, Mr. Ramon Tulfo. Nasa presidente, nasa salesman, nasa produkto. Kung hindi ka panipaniwala ang sinasabi ng presidente, sinong mag-invest? Lalo na ngayon, tong grabing talamak na korupsyon. The ball is not in the hands of citizens. It is on the hand of the president. It is on the hand of his administration. Huwag mong... okay naman yung manawagan, but depende. Basta ako, ang hirap gusto kong tumulong. Kailang, paano ka makipagtulungan sa gobyerno na ayaw naman tulungan ang sarili? Di ba may kasabihan tayo? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ipakita muna ng administrasyong ito yung malinis, yung walang kinikilingan, yung walang sinasanto na pakikipaglaban sa korupsyon bago kami makipagtulungan, bago ako makipagtulungan. Sa ngayon, I'm sorry to say, tingin ko ang gobyernong ito hindi siya seryoso sa paghabol, sa mga mastermind sa nakawang ito. Okay, tuloy natin. This is the statement of Ramon Tulfo in the midst of the call for unity and active participation of Filipinos in the betterment of the country. According to the journalist, the president's effort is not enough if the citizens remain silent or inconsiderate. Talaga po, maraming netizens na, I don't know how will I term it, galit, dismayado, wala na. Kaya nga, sunod-sunod ang mga rally. Makikipagtulungan lang ang netizens pag ipakita ang gobyernong ito ang kanyang totohanang desire na ipakulong ang mga kawatan sa kaban ng bayan. Hanggang ngayon, wala pang nakikita. Itong sabi ni Mr. Ramon Tulfo, how can investors come to us if our government is corrupt? Yun man lang pala eh. Sino bang gobyerno? Di ba yung itong mga Pangulo, ang kanyang cabinet secretaries, yung mga nakaupo, sila yung corrupt. Bakit kami ang inyong sisihin? Kaya kung hindi pa sila corrupt, kung kaparehas pala ng Singapore, kaparehas sila ng Thailand, ng Vietnam, di maraming mag-invest.
Korap nga ang gobyerno, yun ang problema, hindi ang taong bayan. Mr. Ramon Tulfo, ulitin ko ha. How can investors come to us if our government is corrupt and they know that their investment will go to nowhere? How can foreign investors invest in the Philippines if they are not safe from danger? Okay, safe from danger. Sinong kaming mga taong bayan? Eh di sabihin mo sa Philippine National Police, sabihin mo sa AFP, sabihin mo sa mga law enforcement agencies, hindi yung taong bayan, hindi na namin trabaho yan, Mr. Tulfo. Yung corruption na yan, tulubagon kung sa Bisaya, responsibilidad ng Pangulo yan na linisin ang kanyang hanay ng mga kurakot. Sinong mga nangungurakot? Di ba mga aliado nila? Tapos, sisihin nyo ang taong bayan na hindi nakikipag-cooperate? Oh, come on, Mr. Tulfo. How do investors go to the country if red tape, o nga, suffers them? O, totoo yung observation mo, Mr. Tulfo. Huwag kaming taong bayan ang imong panawagan. Manawagan ka sa Pangulo mismo, Mr. Tulfo. Mali ang tinatawagan mo. O, giit ni Tulfo. The Marcos Jr. administration is doing something. Yung something is not enough. Kaya kausapin mo ang iyong minamahal na Pangulo dahil kulang ang kanyang something. Doing something to clean the bureaucracy and boost the economy, but it must be accompanied by discipline, concern, and cooperation. Wala na yon. Basta ko, personally, wala na akong tiwala sa gobyernong ito, not unless naipakita nila ang kanilang totohanan. Example, ito lang, Saldico. Pag ikinansil nila ang passport at gawin lahat kagaya ng ginawa nila kay Arnie Teves, kay Alice Go, kung ganon magawa nila kay Saldico, yan, makikipagtulungan na ako. At habang hindi ginagawa yan, wala, pakitang tao lang ang ginagawa ng administrasyong ito. Lusot, walang makukulong sa mga mastermind. Ang meron lang makulong siguro itong mga malilit na isda sa baba, mga taga DPWH, mga kontraktor. But ang mga kawatan, yung mga mastermind, lusot na yan. Kasi nga, itong administrasyong ito is kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. So, Mr. Ramon Tulfo, tawagan mo ang taga Malacanang. Tawagan mo ang mga sila ang dapat kumilos, hindi yung taong bayan. Handa kaming makipagtulungan kung nakikita namin ang administrasyong ito seryoso sa kanyang laban sa korupsyon. Sa ngayon, hindi. Pakitang tao lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ipanghatag sa mga tao